Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang dalawang judge, tinanggihan ng ICC. Desisyon ng impeachment court na ibalik ang kaso sa Kamara binatikos ng ilang grupo. Writ of summons inisyu ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. State of calamity idineklara sa buong Eastern Visayas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na idiskwalipika ang dalawang hukom sa Pretrial Chamber 1. Sa inilabas na desisyon na pirmado ni President Tomoko Akane, unanimous ang naging desisyon ng Plenary of Judges na i-dismiss ang hiling ng kampo na tanggalin sina Judge Maria del Socorro Flores Liera at Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu sa pagtukoy kung may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas sa kabila ng pagkalas nito mula sa Rome Statute. Ayon sa defense team ni Duterte, parte ang dalawa ng chamber na nag-issue ng ruling noong Setyembre 2021 na nagbigay ng go signal sa ICC prosecutor na imbestigahan ang sinasabing crimes against humanity na nagawa ng Administrasyong Duterte noong kasapi pa ang bansa ng ICC. Giit naman ng dalawang hukom, fully mindful sila sa probisyon ng Rome Statute at ng Code of Judicial Ethics at sinabing walang grounds para sila ay i-disqualify. Dahil dito pareho silang magpe-preside sa defense challenge with respect to jurisdiction. Kasunod ng naging desisyon ng impeachment court, kinalampag ng ilang grupo ang harap ng Senado kagabi para hayagang tutulan ang pag-aproba ng mga senador na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi napigilan ng masamang panahon ang pagbatikos ng mga nagpoprotesta sa anilay pagtatraidor sa sinumpaang tungkulin ng mga senador dahil sa umano'y pagdidrepol at pagpapasa ng kaso sa Kamara. Nakatakdang magpatuloy ngayong araw sa harap ng Senate grounds sa Pasay City ang kilos protesta para ipanawagan ng paglilitis. Samantala nag-issue na ng writ of summons ang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito kinakailangang sumagot ang pangalawang pangulo sa non-extendable period na 10 araw mula nang matanggap ang summons. Maaari namang sumagot ang prosecutor sa loob ng 5 araw. Una nang sinabi ng kampo ni VP Sara na kasalukuyang nasa Malaysia ito para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Isinailalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa state of calamity ang buong Region 7 o Eastern Visayas, bunsod ng epekto ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Sa bisa ng Proclamation No. 920, ipinatupad ang state of calamity mula June 5 at tatagal ng 1 taon para umano mapabilis ang rehabilitasyon at maibsan ang epekto nito sa mga residente ng Samar at Leyte. Nakabase ang deklarasyon sa rekomendasyon ng NDRRMC, bunsod ng structural damage ng 2.16 kilometers na tulay na nagdurugtong sa 2 isla. Kasunod nito ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH na pabilisin ang repairs at tiyakin ang koordinasyon sa local government units. Gayon din sa Department of Budget and Management o DBM para siguruhin ng pondo para rito. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.